Paano tayo magkakaroon ng demokrasya kung ang mga botante ay binoboto binibenta ang kanilang mga boto? So kung ikaw ay kongresista, ganito po ang inyong business model. Gagastos ka ng 50 million. Pero kada taon, meron kang siguro 2 bilyon. Welcome back po sa Pilinpo TV. Panoorin po natin at ipinaliwanag ni Attorney Harry Roque bakit nga ba talamak ang korupsyon at ano ba yung ating kontribusyon, bakit nangyayari ang korupsyon at ano ba yung role natin bilang mamamayan, bakit nangyayari ang korupsyon at kung paano natin ito in a way mapigilan. Okay, panoorin po natin. Well, ngayon po lahat tayo abalang-abala na nag-aabang sa mga naghahain ng mga certificate of candidacy. Totoo po sa isang demokrasya, importante po ang eleksyon. Dahil sa pamamagitan ng eleksyon, ang taong bayan ang namimili kung sino ang mamumuno sa kanila. Ito'y kabahagi ng isang tinatawag na social contract na tayo'y papayag na mayroong mga mamumuno basta ang kondisyon ay tayong mamimili kung sino ang mga mamumuno. Pero ano ba talaga ang estado ng demokrasya sa Pilipinas? Tunay bang mademokratiko ang ating eleksyon? Well, alam nyo, mga kaibigan, ang malungkot, hindi po talaga tunay na demokratiko ang ating mga eleksyon. Bakit? Dahil napasukan na po ng korupsyon ang ating eleksyon. At sino pong dapat sisihin sa korupsyon na yan? Well, tayo rin pong mga bumoboto. Ano pong ibig sabihin ko? Ano po, pakinggan po natin ano nga ba ibig sabihin ni Attorney Harry Roque. Bakit tayo yung responsable kung bakit nagkakaroon ng korupsyon? Well, lantaran na po ngayon sa Pilipinas ang bilihan ng boto. Naalala ko, nung tumakbo ko noong 2016, ito po Pexman, mamatay man ako, wala pong 2 milyon ang ginastos ko para manalo bilang isang party list congressman at pang-anim po ako. Hindi po talaga ako namili ng kahit anong boto. Ang ginawa ko lang, sumama ako sa kampanya ng isang kandidato para presidente, umakit ako sa entablado niya at sa buong Pilipinas, ako'y nangampanya. Kaya mahigit 800,000 votes ata ang nakuha ko noon, pang-anim sa lahat ng party list. Pero ngayon po, mula nung susunod na eleksyon, napansin ko, nalantaran na ngayon ng bilihan. Sa mga probinsya, napansin ko na dumarating ang mga sample ballot, mga isang gabi o 2 gabi bagong eleksyon, nakasama na ang pera. At nandun na yung mga dapat piliin ng mga botante. At lantaran na po ngayon, sa ibang mga lugar, umaabot ng 8,000 pesos ang bilihan ng boto. Siyempre, 8,000 naman yon para sa mga kongresista, mayor, hanggang mga konsihal, at siyempre, senador at kongresista. Ang balita ko, hati-hati naman yung mga tumatakbo na congressman, governor at mayor doon sa 8,000. Pero mantakin nyo, 8,000 kada boto. Kaya naman ngayon, ang isang kongresista, kung gusto niya manalo, gagastos siya ng hindi bababa ng 50 milyones. At ang senador po ngayon, sa aking karanasan, hindi ka mananalo kung hindi ka gagastos ng kalahating bilyon. Ako, napakalaki pala nung kailangan gastusin ng mga senador. Kaya pala kailangan nilang bawiin ang napakalaking halagang yan. Ito po ngayon ang dilema ng ating demokrasya. Paano tayo magkakaroon ng demokrasya kung ang mga botante ay binibenta ang kanilang mga boto? At dahil binibenta ang kanilang mga boto, ito naman po ang dahilan kung bakit lantaran ng korupsyon sa gobyerno. So kung ikaw ay kongresista, ganito po ang inyong business model. Gagastos ka ng 50 million. Pero kada taon, meron kang siguro 2 bilyon. Dati-rate, 10%, 200 million. Pero ngayon, mas malaki na raw ngayon ang kubra ng SOP, hanggang 40%. So kung 2 billion yan, abay, 400 million. Mantakin Oh my God. Paano naman susulong ang Pilipinas kung ganyan ang nangyayari? nyo, 50 million lang naman ang iyong investment. Ang laki ng return on investment. Pero siguro, dahil tumataas na nga ang bilihan ngayon, baka yung 50 million, 100 billion na ngayon. Pero siyempre, kada taon, kung ikaw ay mangungurakot ng 40%, kada porsyento sa iyong infrastructure budget na 2 billion, at yan naman po yung average na kukuha ng mga kongresista, 100 billion per year pa rin ang kita mo. Mantakin mo, kung sabihin na natin na 100 million ang ginastos mo sa eleksyon, ang balik naman ay mas malaki.
Kaya paikot-ikot yung sirkulo ng korupsyon. Anong pinagmumulan ng korupsyon? Kasi binibenta natin yung mga boto natin. Saan naman kukuha na pambili yung mga politiko ng ating mga boto kung hindi sila mangungurakot? So yan nga po ngayon ang malungkot na karanasan natin sa ating demokrasya. Nawala na po talaga yung pagpili na batay po sa kakayahan maglingkod, sa katapatan maglingkod. Ngayon, ang katapat talaga ay pera. So talagang ang solusyon po dyan, tayo mismo mga botante, itigil na natin itong proseso na binibenta natin ating mga boto. Siguro, sundin natin yung sinasabi ng simbahan. Tanggapin natin ang ating binibigay na pera dahil galing naman sa atin yan, kinurakot din nila yan, galing sa pondo ng gobyerno, pero bumoto tayo sang-ayon sa ating konsyensya. Pero po, Ayan. May point din si attorney. Pwede nating tanggapin yung binibigay na pera ng mga politiko, pero iboto natin kung sino yung gusto natin. Mas maganda wag nang tumanggap para wala kayong utang na loob na kailangang punan sa kanila. pwede pa ba talaga yon? Talaga bang meron pang boto galing sa konsyensya o talagang depende na yan kung magkano yung kadikit na pera sa sample ballot? Well, tayong mga mamamayan po magdedesisyon dyan. Pero tingnan nyo naman kung anong klaseng mga taong nasa gobyerno tayo ngayon. Lalo na yung mga halal na mga tao sa gobyerno. Tignan nyo naman kung bakit lantaran talaga ang korupsyon ngayon sa Kongreso. Yung 5,500 na flood control na kapag umulan, baha pa rin ang Pilipinas. Dahil ang flood control po ang mga paborito ng mga kurakot na politiko. Dahil sa flood control naman, hindi sila masisigurado kung paano nila mapapatunayan yung pangungurakot. Kasi ang flood control, desilting, yung pagtatanggal ng mga lupa na na-accumulate o yung mga dumi, no? Paano mo naman talaga ma-measure kung sila yung nag-desilt, no? So, Sasabihin lang ng politiko, aba, pinahukay ko na yan, bumagyo ulit. Ayan, natabunan. talagang ang paborito nila ay flood control. So sa akin, kung gusto niyo matanggal talaga ang korupsyon, kailangan integrated flood control program at kinakailangan talaga walang kinalaman ang mga politiko, ang mga kongresista lalong-lalo na. Alam niyo po dati nung panahon ko, ito naman po ay 17th Congress, pang-nasyonal na proyekto, walang pakialamang congressman. Ang talagang nakikialam lang ang congressman yung mga budget na bumabagsak sa distrito. Ano ba yung mga budget na bumabagsak sa distrito? Ito po yung mga project na 100 million at pababa. Kasi ang nagbibidding niyan, yung district engineer. Pero ngayon ang balita ko, pati yung mga proyekto na mas mahal kaysa sa 100 million, basta nasa distrito ng isang kongresista, kumukbra na ang congressman. Kaya naman, nawawala ang pera ng gobyerno. Yung sa flood control, imbes na mapunta sa flood control, napunta sa bulsa. So anong solusyon? Well, alam Attorney Harry, ang solusyon dyan sa tingin ko, ibalik ang mga Duterte. niyo po talagang pinag-iisipan ko na yan. Ang solusyon naman kasi dati, no, naghain ako ng kaso na ang kliyente ko si Belgica. Ito po para pawalang bisa, yung PDAF, yung pork barrel, at saka yung Development Assistance Program, yung DAP. Pareho naman na panalo yung kasong yun. No? At ang sabi ng Korte Suprema, talagang illegal kapag nakikialam ang kongresista sa project implementation. Dahil ang trabaho lang ng kongresista talaga ay magpasa ng pangtao ng budget. Pag napasa na yan, wala na silang pakialam. Pero tignan yung nangyayari ngayon. Hindi ba lahat ng ayuda, yung AKAP, yung TUPAD, at yung AIX, lahat yan ay pinamimigay ng mga politiko. And yet, ang sabi ng Korte Suprema, wala nang pakialam ang mga mambabatas pagdating sa implementasyon matapos na maisabatas ang pangtao ng budget. At siyempre, ang korupsyon, lalo na sa Congress, nagsisimula kasi nga yung bidding ginagawa dyan sa district office. At yung district office naman, hawak ng kongresista yung district engineer. Kaya nagkakaroon ng moro-moro na bidding at ang nananalo sa mga proyekto ay yung mga piniling kongresista ni congressman o ni congresswoman. In short, attorney, nagkakaroon na ng sabwatan para pareho silang magkapera. At dyan pumapasok yung dati 10%, ngayon, di umano, umaabot na ng 40% na tongpats para sa mga kongresista. Mantakin niyo yun. 40% ngayon ang nawawala sa korupsyon, sa infrastructure. Kaya nga baku-bako ang mga kalye at talagang sangkatutak na flood control, baha pa rin. Pero nakakalungkot ngayon. Hindi naman binabalik ko na naman kayo sa panahon ni Duterte, no?
Pero nung panahon kasi ni Duterte, nagkaroon ng build, build, build. Yung mga major projects talaga ay talaga naman pong napatupad. Oo, attorney. Ramdam namin yun noon, ang daming napagawa. Build, build, build. 24/7 silang nagko-construct eh. Eh ngayon, tignan nyo, wala nang build, build, build project dahil ang budget po ngayon napupunta sa mga kongresista. Ayan na nga. Napunta na sa mga kongresista ang ating mga pera. Wala na. We need Dutertes. Yan po ang katotohanan. So, anong solusyon po dyan? Talagang dapat ihiwalay natin. Ihiwalay natin ang mga budget para sa infrastructure doon sa kongresista. Dapat maputol talaga yung relasyon ng mga district engineer at ng mga kongresista. Hindi ko pa alam kung paano gagawin yan. Pero may nakausap po ako na isang miyembro ng Senado sa ibang bansa. Ang talagang sabi nila, kapag ikaw ay member ng Senado doon sa bansa niya, wala ka talagang kinalaman sa kahit anong negosyo, sa kahit anong kontrata ng gobyerno. Doon ka lang, gagawa ka lang ng batas. Kaya mangyari yan sa Pilipinas? Well, sa tingin ko, kaya naman. Ang Attorney, kaya pa yan. Basta maibalik lang ang strong leadership. importante lang talaga, tayong mga bumoboto, ang magdesisyon na hindi natin ibebenta ang mga boto natin. Dahil pag binenta natin yan, syempre maghahanap ng pagkukunan ang mga politiko. Saan nila kukunin yan? Kung hindi sa pera din ng kaban ng bayan. Tanda ko pa, attorney, nung panahon ni PRRD, ang babait ng mga congressman, ang babait ng mga politiko, pati mga businessman. Nagbabayad ng utang na matagal nang hindi bayad. So ngayon po, habang tayo naghahanda na naman para sa eleksyon, isipin po natin ha, bagamat talaga naman pong ang naghahanap tayo ay yung das entertainment sa kampanya, talaga namang ang gusto natin, yung kilala natin ang iboboto natin, isipin din natin ha, kinabukasan natin nakasalalay doon sa ating boto, lalong-lalo na kung ibebenta natin ang boto. Kapag binenta natin ang boto, tayo po ay responsable sa sirkulo ng korupsyon. At ang tanging paraan para matigil nga itong cycle of corruption na sa ating kamay. Huwag na nating tanggapin ang mga pera na ginagamit pambili ng boto nang sa ganun, maihalal natin ang tao na may talagang tunay na katapatan at tunay na kakayahan nagpagserbisyo sa ating bayan. Sana po tayo ay matuto na sa ating kasaysayan habang binibenta natin ang ating mga boto. Talaga naman po, yung mga korap ang siyang nananalo. Sana po kayo agree sa aking mga bagay na nabanggit ngayon sa ating Spokes Hour dahil ang kagustuhan ko lang naman po natin ay magkaroon ng isang maunlad na Pilipinas na mangyayari lamang kung ang talagang pera ng taong bayan ay ginugugol para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa muli nating pagkikita, ito po inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye! Salamat, attorney, sa reminder. Malaking tulong po yan para sa amin. Sa mga hindi pa ako nag-subscribe, paki-subscribe na lang po para and paki-click po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong uploads natin. Salamat po.